Anong latest po mga kababayan? Eto, kung Mike Defensor. Lumabas ulit sa media kabayan para depensahan itong magigiting nating 18 Marines mga kababayan. Dahil di ba, ginigipit na sila ngayon kabayan, mas lalo pa. Di ba? Kita nyo naman si Trillanes kanina kabayan ay nagsampa pa ng kaso dito sa kanila. Isinama pa ito si Kong Mike kabayan. Kaya syempre, sasagutin nila yan. Pambihira kasi naman itong si Trillanes kabayan eh. Ito, pakinggan natin itong sinasabi ni Kong Mike Defensor kabayan. Pinapalabas nila na politika. Is it? Well, kung meron silang interpretasyon ng politika, bahala sila. Pero ang importante rito, ano ba yung katotohanan doon sa sinabi? Si Saldico nagsalita. Sabi nila si Saldico ang magnanakaw. May kaso sila. Mga kasama ni Saldico to eh. Tama. Kung yung sindikatong sinasabi nila na ito yung hepe ng sindikato, ito na yung mga galamay, nagsasabi dito namin dineliver yung pera, dito napunta yung pera, bakit naman nila sasabihin na hindi na naman totoo? Yun ang hindi ko rin maintindihan. Napakaganda ng mga binabanggit ng mga tao to, including Sergeant Cotesa, when he first spoke about it. Walang sinasabi yung mga tao to kung saan lang galing ang pera. Hindi na alam kung flood control scandal, hindi na alam. Pero nakita na may korupsyon. At tinuturo yung boss nila na sinasabi, mastermind ng korupsyon. Ngayon nagsasalita naman sila na dito kami nagbigay ng pera, yung pasok ng pera, hindi pa nga nila alam dahil kay Martex Sayon, tsaka kay Col Estrada. Bakit naman sila hindi gibitin? Ba't kami hindi gibitin? Kaya ako, actually, wala naman akong alam dun sa affidavit eh. Alam niyo yan, na hindi ko sila kasama nung ginawa nila yung pangungusap nila. Pero, sinasabi ko, yung sinasabi nila. At tinitindigan ko sila. Bakit naman sila yung kakasuhan? Sa lahat, eto yung mga hindi kumita. DPWH contractors kumita. DPWH officials kumita. Senador, sinabi, di ba, may mga pangalan na dati. Congressman, kaya ito nag-deliver lang, ito kakasuhan. Parang hindi naman natin tama. Bihira talaga kabayan, no? Yun na, baliktad na yung ating bansa ngayon mga kababayan. Baliktad na, kabayan. Di ba, kung magsabi ka ng katotohanan, ay nako po, for sure. Kulong ka dyan, kabayan. At speaking of Trillanes mga kababayan, eto, pakinggan natin yung balitang to na naghain na nga itong si Trillanes mga kababayan at sa DOJ pa. Alam na. Naku po, eto. Panoorin natin to kabayan. Pumuchay Bobotanes, pinahayin ng araw ni dating Senador Antonio Trillanes po ang ilang reklamong kriminal laban sa 18 dating sundalo, Attorney Levito Baligod, former Congressman Mike Defensor at iba pa. Sa kanyang pagdating sa Department of Justice, agad ito nagsampa ng partikular na reklamo cyber libel at paglabag sa Article 363 ng Revised Penal Code o incriminating an innocent person kontra kina Attorney Baligod, Mike Defensor, Jason Sa, Lorraine Badoy at Cathy Binag. Abang reklamo perjury naman ang sinampa ni former Senator Trillanes laban sa 18 nagpakilala mga dating Marines at sundalo. Nagugat ang naturang mga reklamong inihain ng dating senador sa gawa-gawa ng mga aligasyon, panunuhol sa mga investigador ng International Criminal Court. Ito naman ay maling pinabulaanan at itinanggi ni former Senator Trillanes at iginiit na isang uri ng paninira lamang sa kanya. Ay wala siyang natanggap na 2 milyong dolyar mula kay former Afobicol Party List Representative Zaldico para suhulan ang mga tauhan ng International Tribunal. Ipinapakita raw dito ang tangkang sirain pati ang integridad ng investigasyon. Isinasiguro naman ito sa kaso ni former President Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Narito ating paggan si former Senator Antonio Trillanes sa kanyang paghahain ng reklamo dito sa Department of Justice. $1 million panuhol dun sa ICC investigators. Hindi po totoo yan. Wala akong natanggap na $2 million at kung anumang halaga mula kay Saldico para sa ICC operations. So itong ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin, kundi doon din sa mga investigador ng ICC to cast doubt doon sa integrity ng ICC investigations. Ang
Dagdag pa ng naturang dating senador na posibleng gamitin ito ng kampo ni Duterte, partikular ng abogado niya si Attorney Nicholas Kaufman para isabotahe ang pagdinig sa kasong crimes against humanity na kinakaharap. Kanyang binigyan din na kanya itong hindi pahihintulutan kung kaya't inahain niya mga reklamong kriminal laban. Wait muna mga kababayan ha. Iba din kasong tong si Trinilig mga kababayan no? Ang kapal na mukha. Di ba wala na tong mga kabayan? Katungkulan sa gobyerno? Di ba natalo na to? Tapos kung umasta ngayon mga kabayan ay di ba? Daig mo pa yung presidente kabayan? Ang bihira talaga no? Di ba? Sino kaya talaga tong tao na nagsusulsul dito kay Triniling kabayan? Or kung baga nasa likod ni Trillanes? Di ba? Panigurado yan kasi hindi yan gagalaw kabayan pag walang tinatawag na financier kabayan, di po ba? Di yan gagalaw. Di ba? Mantakin mo kabayan ngayon. Sabay-sabay niyang kinasuhan yung ibang vloggers at saka yung mga matatapang nating dating Marines kabayan. Mantakin mo yan. Di ba? Easy lang siyang pumunta sa DOJ mga kabayan. Ang bihira, no? Kung sabagay naman, di ba? Inamin nga ni Boying Rimulya kabayan na nag-usap nga talaga sila ni Trillanes. Di po ba? Di ba? Kaya itong si Trillanes kabayan ay rekta na kagad dito sa DOJ. Di ba? DOJ na yung pinuntahan mismo kabayan. Pambihira. Sa 18 dating sundalo pati mga kasabwat o nasa likod ng naturang grupo. Muli si former Senator Antonio Trillanes IV. Hinala ko na ito ay gagamitin ni Kaufman para panabutahe doon sa trial, doon sa kaso sa Dahig. Grabe. Grabe talaga itong mag-isip si Trillanes mga babae, no? Di ba? Mukhang alam na niya lahat. Kung sa bagay, gawain niya yan, kabayan, di po ba? Di ba? Pambira, no? Gagamitin daw to ni Attorney Kaufman. Iba. Ito na nga, nasa katuparan dahil kahapon ay sinabi niya na gagamitin niya yung mga aligasyon nitong mga ginawa nila Levy Baligod. So hindi natin papayagan yan, kaya ito, nagkaso tayo ngayon. Nako. Kung maalala, kapon lamang din ay inahin ni National Security Advisor Eduardo Anyo. At tingnan nyo naman kabayan, yung kasama niyang media, oh. Di ba? Tingnan nyo kabayan. Ang daming tagasunod kabayan. Di po ba? Diba? Ang ilang mga reklamo laban sa naturang grupo. Kanya inirereklamo ang mga kasama nito na sina Attorney Baligod at former Congressman Mike Defensor. Kaugnay sa aligasyon nagdadawit sa kanya sa issue ng pantagap ng paper bag. Partikular niya inahain ang mga reklamo paglabag sa Republic Act or Article 154 ng Revised Penal Code o unlawful use of means of publication and unlawful utterances at Republic Act 1075 o Cybercrime Prevention Act of 2012 laban sa mga nabanggit. Kapwa itinanggi ng mga naghain na reklamo ang mga aligasyon na katanggap sila ng pera. Nag-uulat live mula dito sa... Grabe mga kababayan, no? Yung mga to, sila pa yung naglalahad ng katotohanan ay sila pa yung sinampahan ngayon. Sila pa yung kinasuhan, kabayan. Di po ba? Pambihira. Pambihira, oh. Dapat mga babayan, no, na si Senator Amy ay madaliin niya na ipatawag na to yung mga magigiting nating ex-marine sa Senado, kabayan, para magkaalaman na rin kahit papano, kabayan. Di ba? Kahit na andun si Ping, kabayan. Di ba? Rekta na lang kay Madam Amy, kabayan. Kasi pag sa Blue Ribbon to ipapunta wala Di ba? Nag-decide na nga yung si Ping, kabayan, na
Hindi siya. Walang paki siya. Dito kasi hindi daw makatotohanan yung inilahad nila, kabayan. Di ba? Sa madaling salita, nagdesisyon na siya. Nakipagpulong sa kay Kong Saldi sa kay ah, dating Speaker Romualdez po. Nakita mo rin na paglabas doon sa kay Congressman Saldico, may dala-dala siyang paper bag o maleta. Meron po, paper bag po. Ilang beses po ulit. 2 beses ko siyang nakita po. May ebidensya po tayo nito dahil isa po siya sa umaaray at nagde-deny na walang katotohanan ng inyong mga salaysay. So sa amin, wala kaming nakuhang picture, pero sa team namin po, lahat kami nakakita. Personal knowledge. Personal. Opo, yung service na sasakyan, Grandia po, tsaka may isang backup siya. Yung pong transaction po ninyo or sa yung panahon na nakikita po ninyo si now Congresswoman Laila De Lima, ito po ba ay kahit minsan nadalaw niyo po siya o na-escortan niyo po ang let's say si Zaldico na binisita siya sa kanyang kulungan? Hindi po, hindi kami naka-escort po. So paglabas na po niya nangyari ang mga transaction or coordination with Siya mismong pumunta sa townhouse po. Kay sir, name po nila. I am Chris Dado, sir. Doon Chris sa Dado. testimony niyo, alin yung para sa'yo, alin yung pinaka-remarkable na abutan ng pera? Yes, sir, para sa akin, yung ano ko doon, sir, is yung nagde-deliver sa mga media po. Hindi ko lang banggitin sa ngayon. Sa tamang panahon ko na banggitin po, sir. Kayo mismo ang nagdi-deliver Kasama namin yung media coordinator ni Congressman Saldico po. Yun yung nasa affidavit, si Joey Guzman. Yes po. Tapos, kasama nyo, so kayo ang umiikot sa media para ibigay yung pera para sa media. Yes po. Yung sa media na yon, broadcaster, taga-radyo, taga-print, taga-TV. o taga-TV. Meron nga sa house, sir. Meron sa radyo po. Meron din sa... Hindi ko nabanggitin, sir. Sa tamang panahon ko nabanggitin po. Kalimitan saan nangyayari yung abutan? Restaurant, bahay, Or yung mismo sa media company. Minsan meron kaming hinahatid sa bahay, sir. Nakapaghatid din kami sa house, sa car park. Nakapaghatid din kami sa isang restaurant. Kamiting niya. Tapos, minsan hinatid namin sa drop-off ng station nila po. station na. Station ng ano, media. Media station. media station po. Nako. Maleta, envelope, paper bag. Paper bag po. Paper bag. Paper Sa bag. tingin nyo, magkano laman ng paper bag? At o gaano kalaki yung paper bag? Hindi ko na po matansya, sir. Siguro bayad yun sa mga talent fee nila, sir. Nako. Ano to? Lingguhan o buwanan? Lingguhan yan, sir. Yes po. Lingguhang paper bag po. Yes ito. po. Ito ba yung tingin nyong dahilan? Kaya simula nung lumabas kayo sa Club Filipino at binunyag nyo yung mga nakita nyo at personal na karanasan nyo, ay sa halip na ilabas ng mainstream media, yung mga testimonya nyo ay nababaliktad pa kayo at hanggang ngayon, pilit na sinisiraan ang credibility nyo. Yes po, sir. Yun ang pinakamasakit sa amin, sir. Kasi dalawang mata namin nakikita namin, sir. Kung anong abutan ng mga media. Kung anong laro ng mga media. At kung ano karami yung trolls na nakita namin sa isang establishmento dyan sa Makati. Saan po ito sa Makati? Sa Valero po. Ano pong, maaari po bang ninyong mabanggit man lang yung building? Hindi ko na po muna sasabihin po, ma'am. Bali, ano ko na, sisiwalat ko na lang po, andyan na sa investigasyon o ano na talaga. Kasi mahirap magbitaw ng anong. Tama. Yes po. Kitang-kita po sa dalawang mata ko kung Grabe. paano nila laruin ang social media po. Sa mainstream media, ano ang panawagan mo at bakit hanggang ngayon binabaliktad at sinisira ang credibility? Sir, from the very beginning, kaya kami gumagawa nito, sir. Sa mga malalaking media practitioner dyan, sir. Kaya kami lumabas, pasensya na po kayo. Hindi na po namin masikmura po ang pinanggagawa ng gobyerno sa amin.
sa ating kababayan. Lalong-lalo na sa mga kababayan kong nasa Mindanao. Tama. Halos baha, gutom, krisis dahil napupunta sa Corruption. korupsyon. Yung pira sana na para sa flood control or sa health ng mga tao, o kalusugan ng mga tao, pagkain ng mga tao. Kaya bilang ordinaryong Pilipino, sir, concerned kami na baka sunod na araw, yung mga anak namin, 18 point something na yung utang ng 18 point something trillion na yung utang ng Trillion. bansang Pilipinas na ito. Yung mga anak namin, yung mga apo namin sa susunod na henerasyon, maghirap. Yan ang hindi namin matatanggap at hindi namin tatanggap sa sarili namin na iwanan sila ng ganyang kalaking utang ng bansang Pilipinas po. Maraming salamat. Sir, maliban doon sa mga testimony nyo na nakita nyo yung mga trolls, nakita nyo yung mga mystery media, meron po ba tayong mga physical evidence or litrato na magpapatunay na talagang tumanggap sila, yung abutan? Sa security personnel, sir, hindi namin gawain yung magpanay ganyan-ganyan kasi nakafocus kami sa VIP namin, sir. Nakikita lang ng dalawang mata namin, sir. The most especially si Orly Gutesa. Kasi siya, marami siyang alam sa pagdating sa mga bilangan ng pera na sinasabing ang 1 milyon, 1 kilo. Naku. Totoo yan, sir. Nagkwento yan mismo. Totoo yan. Humigit kumulang. For the record lang po, no, masasabi po ba natin na ang administrasyon ni Marcos ay merong mga troll farms? Masasabi at masasabi talaga, ma'am, kasi nakita ko sa dalawang mata ko. Kanino ba yung connected din doon si Kung Saldi at si Speaker? Di ba ang pinaka nila si So lahat PBBM po naman. naman ngayon sa mga hindi sumasang-ayon sa mga polisiya o kung ano bang programa na hindi maganda ni Marcos Jr. At yung paninira sa mga Duterte specifically ay utos ni Marcos sa kanyang mga trolls? Actually, hindi ako pro Duterte at hindi rin ako pro Marcos, ma'am. Pero masasabi ko talaga, sobra, binadjitan. Binadjitan talaga tong trolls na to. Sir, 24 oras, 300 personnel Naku. nag-ooperate sa isang establishmento dyan sa Makati. Na anytime pwede niyong ituro. Na anytime pwede namin ituro, sir. Pero sa ngayon, nung nabulabog na, sir, baka nag-disperse. nag-disperse na. Kasi before kami lumanta dito, sir, from the nakita ko yung isang establishmento, ni-review ko, wala nang katao-tao, sir. Paano kayo napunta ron, sir? Sinama kami ng isang media coordinator with his group na pumunta doon sa establishmento na yon. Tapos, nung andun sila sa taas, inutusan kami kasi ang sitwasyon nun, libre chow, libre kain yung Choking at mga na yun, mga empleyado doon sa establishmento. Busog na busog. kabayan. Nangyari, nagparty sa taas yung mga Nako. boss Nako. May party pa. na media coordinator. Hmm. So, nung umakyat kami doon, inakyat namin yung mga fruits, mga beverage nila doon sa taas. Hmm. Sumakay kami sa elevator na maliit. Umakyat kami doon. Nakita ko, punong-puno ng computer ang isang palapag. Wow. Umakyat ako sa hagdan ulit, isang palapag. Hmm. Umilip ako. Kasi parang malapit lang. Ang babata pa ng mga troll agent nila So, doon. ilang palapag ang Pihira. opisina ng troll farm? 3, sir. Yes po. Para maging particular, anong floor po? Fourth floor? Second, floor, second third. floor, third. Yun yung occupied nila, sir. Fourth. Second, third, fourth. Yes po. Occupied nila yun. Dito po sa mga nakakaharap ninyo ngayon, Grabe yun, kabayan, no? Parang call center na datingan yun, kabayan. Troll farm na parang call center, kabayan. Pero ano, 300 plus.
Tas yung isang account doon, malamang gumamit ng 100 plus mga kababayan na account. So ilan na? Di ba? Sa 300 times mo yan ang 100 account mga kababayan. Sa isang agent doon, may 100 na account. Pambihira. Meron po ba sa aming mga vloggers ang nabigyan ninyo ng paper bag, envelope o maleta? Sa inyo, so far, wala naman ako nakikita sa inyo, ma'am and sir. Buti na lang. Okay. Buti na lang. Maliwanag yan. Sir, kayo po, ano po yung Tama pinaka-unforgettable na maleta delivery o ibang mga nasaksihan patungkol sa corruption? Sir, I'm Rene Boy Julian. Sir, ang participant po dito, ako po yung yung nasa picture na nasa aeroplano na doon. Ako yun na minsan ginamit din nila trolls na iniba yung tao. Ako po yun, yung picture na yun, yung kwan na yun. So, bali kami noon, convoy, full force kami noon papunta kaming hangar. Maraming malita ho yung 48 malita. Ako. Kakantsawan pa nga kami mga kasama namin mga security dahil mabigat dahil isasakay namin sa aeroplano. So hindi ho namin alam at hindi ko rin alam kung saan nila dadalhin yung kwan na yun. Kung saan i-deliver yung 48 malita na yun. Yung sa aeroplano na dinala namin na Kasi full force kami noon, mga security, saka mga active na Para lang po Pilipino. magkarga ng mga maleta sa aeroplano. Pero hindi ho kayo kasama sa biyahe? Ay, hindi po ako kasama sa biyahe. Yun, kinarga doon sa sa aeroplano. Yung kasama din ako nagkarga doon kasi security driver din ako. Kaya alam ko kung saan yun. Nahagip nga yung yung maliit na doon. Ako po yun. Kaya at saka yung yung kay Sir Garcia, yun nasaksihan din namin doon sa pag-transfer ng pera. Sino doon si sa- Sir Garcia? Doon sa George Garcia, ma'am. Sino po si Garcia, sir? Para lang po malinaw. Sir, siya yung pumilik chairman yata. Kumilig nga. Yes, ma'am. Yan po, nasaksihan po namin na transfer sa kasi ang po kasi doon, ma'am, sir, si Paul sa si Mark na kasi nag-ano doon ang doon, nag-asikaso. Pakilinaw, paano transfer? Ano po yun, sa sasakyan lang po kasi yun, sir. Sasakyan lang, nakadikit lang po, oo. Nasaan makadikit. kayo lugar? Andun lang po sa may parking kami kasi andun lang kami Parking saan po? sa may Maidas po.